Magandang araw at magandang buhay. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Sa araw na ito ay meron akong daladalang magandang balita na mangyayari sa September 10, 2025. Ano ito? Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension September 10, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang punto po ng video kong ito ay ipaalam at ibalita ang magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa September 10, 2025. Una, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Pangalawa, ano po ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang payout venue? Pang-apat, kompletong detalye sa mga requirements. Panglima, ang mga dagdag paalala patungkol po sa magaganap po na payout. Kaya naman, kunin mo lahat iyon. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang itong content na pinapaalam ang benepisyo ng ating mga senior citizens, benefits ng ating mga senior citizens, at iba pang magandang balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po akong nag-upload ng mga contents that it's related sa ating mga senior citizens na mabalita po ang dapat nilang malaman na update. At kung nais mo na ang ganyang content, isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na mapanatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. Para sa gayon, kada upload ko ay manonotify ka. At sa puntong ito, hindi ko na papatagalin pa na pag-usapan ang bagay na ito. Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout ay ang Palawan sa Brooks Point sa September 10, 2025. Ihahatid ko po ang magandang balita sa inyo pong payout. Ito po ang kumpletong detalye. Sa Barangay Tubtub na may 96 pensioners, alas 9 hanggang alas 10:30 po ang inyong payout. Sa Barangay Amas na may 89 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali, ang inyong payout venue po ay magaganap sa Tubtub. Sa Barangay Imolnod na may 91 pensioners, ang oras po ng inyong payout alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa Barangay Mainit na may 136 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Pangobilian, Balacan at Pangobilian proper na may 517 pensioners, mula alauna hanggang hapon ng alas 5 ng hapon sa Pangobilan ang inyo pong payout venue. Ang pangalawa sa ating listahan na magpe-payout sa social pension for indigent senior citizens ngayong September 10, 2025 ay ang Bislig. Ito po ang mga barangay na magpe-payout. Ang payout venue, unang payout venue ay sa San Fernando Gymnasium. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Coleto, Barangay Kahayag, Barangay Poblasyon at Barangay San Fernando. Sa ikalawang payout venue naman sa Tabon Post 12 Gymnasium sa alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Tabon, Lawigan, Labisma, Pamaypayan at Barangay San Jose. Sa Agusan, sa September 10, 2025, sa Municipal Gymnasium, ang payout sa Barangay Poblasyon alas 8 ng umaga at Barangay Cruising alas 8 ng umaga. Magpipayout din ang Barangay Poblasyon, Barangay Maputi, Barangay Mapulog, Barangay Mati, Barangay Linangkayan. Sa Barangay Daan Banua, sa September 10, 2025, ang inyo pong payout ay sa alauna ng hapon sa Barangay Hall po ang inyo pong payout venue. Sa munisipalidad ng Matalam, meron po magaganap na payout sa September 10, 2025 at puntahan nyo po ang pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin kung ano yung pong update sa inyo pong payout sa social pension.
Reminder lang po sa lahat ng social pensioners, ang payout po ng Barangay Tuong ay bukas, September 10, 2025. Magsisimula po sa alas 8 ng umaga sa Toy Open Court. No authorization, no payout. Kasunod po dyan ang Barangay Luklukan Sur sa September 10, 2025. Ang inyong pong payout ay sa Barangay Plaridel JPCN sa Miyerkules, alas 8 po ng umaga magsisimula. Sa lugar po ng Romblon, sa Barangay Kapaklan Court, meron po magaganap na payout sa alas 3:30 hanggang 5 ng hapon sa September 10, 2025. Magpipayout din ang Barangay Palhe, alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa alas 10:40 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Lunas, alauna hanggang alas 12:30 ng hapon ang Barangay Agnipa. Alas 2:40 hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Ginablan. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Lugbon. Sa Barangay Covered Court po magaganap ang inyong payout. Sa Barangay Mapula, alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa Barangay Sawang, alas 10:35 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa alauna ng hapon at hanggang alas 12:30 ng hapon, ang Barangay Agnay, alas 2:40 hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Lunos. Alas 8 hanggang alas 2:30 ng hapon ang Barangay Kapaklan. Alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon ang Barangay Poblacion 3. Alas 3:30 hanggang alas 5 ng hapon ang Poblacion 4. Sa Barangay Kapaklan, ang Kapaklan hanggang Poblacion 4 at sa Bagakay at saka sa Poblacion 2 sa Barangay Bagakay, covered court po ang inyong payout. Sa Barangay Kahimos, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Agtongo, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At sa alas 13:15 hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Agbudia. Ang payout venue mula sa Kahimos at saka Kahimos sa covered court sa Barangay Agtongo at saka Agbudia. Sa Barangay Agbudia covered court po magaganap. Sa Ronda Cebu sa September 10, 2025 payout schedule ang Barangay Baya na may 130 pensioners, alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Ilaya pala ito, covered court. Sa Barangay Palanas at na may 140 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Palanas covered court. Sa Barangay Kanduling na may 104 pensioners, alas 1:00 hanggang alas 2:30 ng hapon sa Kanduling covered court. Sa Barangay Poblacion na may 136 pensioners, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Poblacion Barangay Hall po ang inyo pong payout na magaganap sa araw po na iyon. Sa Tambulig, Zamboanga del Sur sa September 10, 2025 alas 11 hanggang alas 5 ng hapon meron po magaganap na payout sa at Happy Valley Covered Court, Tambulig, Zamboanga del Sur. Sa Barangay Talaba sa September 10, 2025, ito po ang kompletong detalye sa magaganap po na payout sa inyong lugar. At ito po ating babasahin. Sa payout venue po ninyo ay Sampatulog, covered court. Ang inyo pong payout ay magsisimula po sa alas 8 po ng umaga. Sa September 10, 2025, alas 8 ng umaga, sa Luna Open Court po may magaganap na payout sa Rillo. At atin na pong napakinggan ang balita na magaganap sa September 10, 2025 sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens. Totoo po ba lahat ng ito? Opo, totoo po ang lahat ng aking sinasabi dahil gusto ko pong ipaalam sa inyo na may magandang proyekto ang ating mga gobyerno para sa ating mga minamahal na senior citizens. Sir, bakit hindi ko po makita ang aming lugar sa binavlog mo? Ganito po yung kasimple. Pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update sa inyong yung social pension for indigent senior citizens dahil yung ibang lugar hindi po sila nagpo-post online, pinopost po nila sa kanilang barangay
At ang gagawin nyo po is pumunta kayo, alamin ninyo lahat-lahat ng pangailangan na gusto nyo malaman na detalye. Nasa gayon po ay aware kayo kung ano na ba ang ganap, ano na ba ang update. Yan na po ang maganda nating dapat gagawin. So, ang kasunod dyan na malaman ninyo is ang kumpletong detalye ng mga requirements. Ayan po, ibibigay ko po ito para po mayroon kayo idea kasi may ibang mga lugar, what I mean, lahat po ng mga payout venue, hindi po sila makikater sa mga hindi po kumpletong mga dala-dala. Kaya naman, ibibigay ko po ang kumpletong detalye ng requirements para po mas ready natin ang ating sarili na i-comply lahat po ng iyon. Ating pakinggan. Shario, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO
i-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwedeng mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana ay nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.